Jews who were with her in the house, consoling her, saw Mary rise quickly and go out. They followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. Now when Mary came where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. And he said, Where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Jesus wept. So the Jews said, See how he loved him. But some of them said, Could not he who opened the eyes of the blind of man also kept this man from dying? And that is the word of the Lord. Magpasakop po tayo. Tayo manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na binigay mo sa amin upang kami ay patuloy na sumamba sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa inanda mong mensahe. Dalangin namin na ito ay magdala sa amin ng kaliwanagan, ng iyong grasya at gayon din ng iyong kabanalan, at ito ay magdala sa amin sa conformity kay Kristo at papuri sa iyong pangalan. Dalangin din namin para sa mga wala pa sa pananampalataya sa iyo na magdala ito ng kaligtasan at gayon din repentance sa kanilang puso at pananampalataya kay Kristo. Dalangin namin ang mga bagay na ito ay liwanagi ng banal na Espiritu sa aming kaisipan at sa aming puso, at ang lahat ng aming dalangin ay nilalagay namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Marahil, mga kapatid, napanood na natin yung interview ni Glock 9 kamakailan lang, at medyo madaming tumaas ang kilay at marami ding humanga kay Glock 9 siguro sa bagay na iyon. At alam na natin yung context nung kanyang interview or yung kanyang kung bakit naging malaking issue yung kanyang interview, dahil yung kanyang anak ay umamin na parte siya ng LGBTQ. At makikita natin dito sa interview na to yung pagluha ni Glock 9 doon sa pag-amin ng kanyang anak. Ngunit yung kanyang pagluha ay hindi dahil doon sa na-identify niya yung kasalanan ng kanyang anak. Yung kanyang pagluha unang-una ay dahil doon sa kanyang paghanga sa courage ng kanyang anak. Yun yung kanyang iniluluha at kanyang yun yung dahilan ng kanyang pagluha. At masasabi natin na yung dahilan ng pagluha na yun o yung pagiging proud doon sa katapangan ng kanyang anak, sa confession ng kanyang anak, ay yung kanyang joy doon sa kanyang anak o yung kanyang kaligayahan sa kanyang anak. At marahil kasama din dito yung kanyang pride para dun sa kanyang anak, na napakatapang ng aking anak na lumabas at maglantad ng ganitong isang bagay na hindi tanggap ng lipunan o hindi gaanong tanggap ng lipunan. Ngunit dito sa ating passage ngayong umaga, makikita natin na ito ay contrary doon sa pagluha ni Kristo doon sa kasalanan. Kung si Glock 9 ay naging proud doon sa pagmamanifest o pagpaprofess ng kanyang anak ng kanyang kasalanan na ipinamumuhay, si Kristo naman ay lumuha sa kasalanan na meron yung mga tao. Unang-una makikita natin dito yung pagluha ni Kristo ay dahil doon sa unbelief ng mga tao. At pangalawa, makikita natin na ang pagluha ni Kristo, doon nang makita niya yung cause ng sin, which is yung death. At makikita natin dito, kung titignan natin si Aristotle o makikita natin si Glock 9, kung tawagin dito sa Pilipinas, yung kanyang pagluha ay bunga ng kanyang compassion sa kanyang anak. Ngunit maling compassion iyon dahil siya ay nagkaroon ng joy at nagkaroon ng kasiyahan para doon sa kanyang anak na namumuhay sa kasalanan. Ngunit hindi katulad ng ating Panginoon na siya ay may pagluha doon sa kasalanan na ipinapamuhay ng kanyang mga nilikha, ng kanyang mga hinirang at ng kanyang mga tinatawag na followers. At para may ayos ito, yung compassion niya ay kanyang ipinakita sa kanila upang sila ay ituwid kung ano talaga ang tunay na compassion.
Tignan natin yung compassion na ipinapakita rin ng mga Hudyo towards kay Martha at kay Mary. Una, sinabi nila, o binigyan nila ng comfort si Martha and Mary by saying na mabubuhay ulit si Lazarus sa last days. At makikita natin yan sa word ni Martha nung kanyang minute si Christ dito sa ating passage. At gayon din, makikita natin na wala silang, makikita natin na ito yung laman ng kaisipan ni Martha at ni Mary nung sila ay kinokonsol nung kanilang mga kasama o nung mga Hudyo na kanilang kaibigan at mga kaanak. Ngunit yung compassion ni Christ dito ay mas higit kesa doon lamang sa empty words na hindi nauunawaan ng mga iilan. Ngunit yung kay Kristo, yung compassion niya ay i-demonstrate niya, hindi lamang niya sinabi, ngunit pinakita niya at ipinagkaloob niya sa kanyang mga hinirang. Nung last preaching, makikita natin yung compassion ng Panginoon ay may kasamang galit sa kasalanan. Yung tunay na compassion ay nagpapakita ng holiness ng Panginoon. Tinalakay natin yung kabanalan ng Panginoon, tinalakay natin yung kanyang righteousness, tinalakay natin yung measurement ng Diyos sa kanyang sarili. Sinasabi dito na ang Diyos ay banal, ang mga labas doon sa kabanalan ng Diyos ay kasalanan. Kaya nararapat lamang na magalit ang Diyos, ang banal na Diyos, ang eternal na Diyos, doon sa mga labas, doon sa kanyang katwiran, at doon sa kanyang kabanalan. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay banal, wala siyang karapatang magalit. May karapatang magalit ang Diyos kung ito ay labag doon sa kanyang kabanalan. Siya ang nag-set ng rule, siya rin ang nag-set ng kaluwalhatian at gayon din katwiran sa lahat. At makikita natin na perfectly niya yan, na ibabalanse at nagagawa sa kanyang sarili. At higit nating makikita ang bagay na yan kay Kristo. Kaya naman lahat dapat nang naniniwala kay Kristo, sa sinasabi natin last week, kung ang Diyos ay banal, ay dapat maging banal. At kung umiibig tayo sa kabanalan ng Diyos at nakita natin na dakila yung kabanalan ng Diyos, minamahal natin ito at sa pagpapakita ng pagmamahal dito, tayo rin ay merong ibang pakiramdam labas sa kabanalan ng Diyos. Sabi nga ni Peter, you should be holy for God is holy. Ganito na yung puso ng mga naniniwala kay Kristo. Yung may pananampalataya kay Kristo dahil namasdan nila yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, at yung kanilang karumihan. Kaya ngayon, kapag ka nagkakasala ang isang Kristiyano, meron na siyang ibang pakiramdam sa kanyang sarili. Kung noon, baliwala lang sa kanya kung siya ay magkasala at paulit-ulit niyang gawin ang bagay na ito, parang normal na bagay lang. Ngayon, may iba na siyang pakiramdam. Ngayon, meron na siyang pagkamuhi sa kasalanan. Katulad ng pagkamuhi ng Diyos sa karumihan ng kasalanan. Ngunit hindi lamang sapat na mamuhi tayo sa kasalanan. Kung mamumuhi lamang tayo sa kasalanan, pwede tayong mahulog sa pagiging self-righteous. Kailangan din nating maunawaan at ma-contemplate yung kabutihan ng Diyos upang maunawaan natin ang lubos kung sino yung tagapagligtas natin, kung gaano kabuti yung nagligtas sa atin. Sa kabila ng kanyang kabanalan, pinili niyang magligtas ng mga marurumi. Dahil kung mako-contemplate natin yung kabutihan ng Diyos, ito ay magre-reveal kung gaano tayo kalimitadong mga nilikha, kung gaano tayo prone sa pagkahulog sa kasalanan, kung gaano tayo ka-fragile.
nung nakareceive ng great goodness ang isang tao o isang Kristiyano. Ito, nakita niya yung kalakihan ng Diyos at yung kabutihan ng Diyos para iligtas ang maruming katulad niya. At remember, mga kapatid, hindi lamang yung kabanalan ng Diyos ang nagligtas sa atin. Ang nagligtas din sa atin ay yung kanyang goodness. Yung kabutihan ng Diyos ay nagligtas din sa atin. Hindi makukumpleto na pinerfect lamang ni Kristo yung righteousness na hinihingi ng law ng Diyos o dinedemand ng law ng Diyos. Pagkos inireveal din niya at ginawa niya yung mga bagay na yon out of His eternal goodness, mula dun sa fountain ng kanyang kabutihan. Para mas maunawaan natin yung kabutihan ng Diyos, pwede nating tignan yung tears ng ating Panginoon doon para sa mga sinners dito sa ating passage ngayong umaga sa verse 35. Paano natin makikita yung kabutihan ng Diyos dito sa atin? Sa kanyang pagluha para sa mga makasalanan. Makikita natin na makasalanan ay hindi nararapat na pagbigyan ng oras ng Diyos. Hindi nararapat na isipin man lang ng Diyos ang maruming katulad natin. Hindi niya kailangan pag-aksayahan ng luha dahil tayo'y kaaway niya. At hindi tayo nararapat pagbuhusan ng luha at oras ng Diyos dahil tayo ay taliwas sa kanyang kabanalan. Napupuno tayo ng karumihan at kasalanan. At ang makita natin na lumuha ang Diyos, lumuha si Kristo, ang anak ng Diyos, para doon sa ating pangangailangan ng kaligtasan. Ito ay nagpapakita at nagre-reflect ng kanyang pag-ibig, ng kanyang grasya at ng kanyang habag para sa mga makasalanan. Yes, masasabi natin na lumuha si Kristo nung nakita niya yung bunga ng kamatayan sa kanyang kaibigan o bunga ng kasalanan sa kanyang kaibigan. But higit sa lahat, walang kamatayan kung walang kasalanan. At walang kasalanan kung walang unbelief. Remember, kaya nagkaroon ng galit ang Panginoon dito sa passage natin dahil yung mga nagmo-mourn doon sa kamatayan ni Lazarus at gayon din si Mary, kaya sila nagmo-mourn dahil ang nasa isip nila, yung bagay na ito, itong pangyayari na ito, ay ginogovern ng death, ginogovern ng kasalanan. Akala nila ito na yung ending ng lahat. Hindi nila na-identify na yung grasya ng Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Nasa kalagitnaan nila yung anak ng Diyos, yung pinadala ng Diyos sa sagot sa kasalanan at sa kamatayan. Even sa verse 37, makikita natin may doubt sila na kayang magbigay ni Kristo ng buhay. At makikita natin na kaya lumuha ang Panginoon dahil sa unbelief. Kung ito yung nag-steer ng kanyang emotion o nag-steer ng kanyang anger towards doon sa unbelief or doon sa sin, ito rin yung nag-cause ng kanyang pagluha. Kaya tunay yung words na sinasabi, God hates the sin and hate the sinner. Hindi natin sinasabi na God hate the sin but loves the sinner because medyo misleading ang bagay na yon kung hindi talaga natin nauunawaan ang grasya ng Diyos. Ngunit sa pinapakita dito sa passage natin ngayong umaga, kayang mahalin ng Diyos ang makasalanan at the same time kaya niyang magalit sa mga makasalanan.
At makikita natin yan dun sa Luke chapter 19 verse 41 to 44 nang pinopronounce ng Panginoon yung desolation na kakaharapin ng Jerusalem dahil sa kanilang unbelief at patuloy na pagtanggi sa grasya ng Diyos. Pinronounce niya yung pag-fall ng Jerusalem at the same time lumuha siya. Bakit magpo-fall ang Jerusalem? Dahil sa kanilang patuloy na pagtanggi sa grasya ng Diyos. Dahil sa kanilang patuloy na pagre-rebelde kay Kristo. Ngunit lumuha pa rin ang Diyos. Kahit may bunga na yung kanilang kasalanan. Kahit paulit-ulit yung kanilang kasalanan. Kayang gawin ng Diyos ang bagay na ito dahil siya ay eternal. Dahil siya ay banal. Dahil nalalaman niya ang hinaharap. Hindi katulad natin, ang tangi lang natin kayang gawin, I love the sinner and hate sin. Hindi natin kayang mahalin ang sinner at the same time magalit sa kanila. Remember yung ating definition ng hate last week. Yung hate ay merong recipe na nais mong i-destroy yung isang bagay. At hindi natin kayang kontrolin yung hate. At hindi tayo banal katulad ng Diyos na even yung kanyang pagkamuhi sa kasalanan ay banal. Minsan nauuwi sa ating sariling intensyon yung ating galit. At gayon din yung kanyang goodness, mga kapatid. Ipinapakita dito na tunay yung word na God loves the sinner. At the same time, He hate the sinners. O, God hate the sinner and God love the sinner. Huwag akong ma-misquote ng bawat isa na sinasabi ko na mahal ng Diyos ang lahat ng sinner. Ang ibig sabihin nito, kaya niyang mahalin yung mga nagkasala sa Kanya. At yung mga nagkasala sa Kanya, some of them ay pinili ng Diyos para sa salvation. At yun yung Kanyang iniibig. Wag ako ma-misquote na lahat. Lahat pala mahal eh. Bakit hindi iniligtas ang lahat? May special na presence ang Lord para dun sa Kanyang mga nilikha. Yung holiness ng Diyos at yung kanyang goodness ang nagbabalance ng words na God loves the sinner and hate the sinner as well. Pwede natin ma-imagine yung goodness ng Panginoon. At pwede nating makita yung goodness ng Panginoon doon sa kanyang sa word na sa tinatawag na word na love. At dun sa pag-dispense niya ng love na iyan, kabilang diyan yung grace at mercy niya. Doon mas higit na na-highlight yung goodness ng Lord at yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang grace at doon sa kanyang mercy na ibinigay para sa kanyang mga hinirang at doon sa kanyang mga iniibig. Remember yung passage na ito o yung chapter 11, sinasabi ni Kristo, para sa glory ng Lord, para sa glory ng Lord, yung mangyayaring pagkabuhay ni Lazarus o yung kanyang ibibigay na himala para sa kanila. At gayon din para palakasin at patatagin yung pananampalataya ng kanyang mga iniibig. Nung ni-reveal ni Jesus Christ yung righteousness at goodness ng Panginoon, ipinapakita nito na kaya niyang mahalin yung mga nag-rebel sa Kanya, yung mga tumalikod sa pag-ibig ng Diyos. At ipinapakita ng mga tumalikod sa Panginoon na tinanggihan nila yung goodness ng Panginoon. At makikita natin na tayo ay binigyan ng Diyos ng kaligtasan kahit tayo ay tumanggi dun sa Kanyang kabutihan, yung Kanyang kabutihan na tayo pa rin ay abutin para sa kaligtasan, iyon ay grasya. At yung makita ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kaya siya
siya ang pumalit para sa ating pagbabayad ng kasalanan, yun ay mercy. At doon natin makikita ang higit na goodness ng Panginoon. At hindi niya dinedefile yung kanyang righteousness dahil doon sa kanyang goodness. Ito ay nararapat pa rin at naaayon pa rin doon sa kanyang katuwiran. Ito yung pinaka-perfect example, mga kapatid, ng discipleship at gayon din ng evangelism. Remember na yung verse 4, sinasabi dito, ito ay para sa glory ng Diyos at ito ay para sa kapurihan ni Kristo. Again, yung evangelism at discipleship ay kailangan nating maunawaan na ito ay gospelizing each other. Hindi ito pagpunta sa mga palengke at pagpipreach hindi ito nakukulong doon sa bagay na iyon, na pupunta ka lamang sa palengke at magpipreach ka ng Word of God. Pupunta ka sa bahay at magpipreach ka, maggagawa ka ng Bible study. Ang ibig sabihin ng discipleship at evangelism ay pagtutuon ng kaisipan ng bawat isa kay Kristo sa kanyang kabanalan at gayon din sa kanyang kabutihan. At higit nating ipinapakita yan dito mismo sa loob ng local church. At pinaka-effective ang discipleship at evangelism every Lord's Day sa preaching. Gayon din sa fellowship ng mga ng sama-sama sa Lord's table, sa prayer meeting, sa pagdulog sa mga kabigatan ng bawat isa. Anong makikita natin doon? Dahil sa preaching ng Panginoon, nababantad lagi yung kanyang kabanalan. Kung ano yung ating dinefile na kabanalan ng Diyos. At nababantad din yung mercy ng Diyos. Nang malaman natin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Nahabag ang Diyos sa kalunos-lunos na ating sasapitin at kinuha niya yung posisyon natin na tayo dapat yung mamatay, tayo dapat yung uminom ng cup of wrath ng Panginoon. Ngunit siya yung tumanggap ng bagay na iyon. Dahil iniibig na tayo. At hindi iyon nagpakita na dinefile niya yung kanyang sariling kabanalan. Kaya niya ginawa yung bagay na iyon dahil kahit kailan hindi pwedeng makisama ang banal na Diyos sa maruming taong katulad natin. Upang tayo ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, kinailangan na gawin ng Diyos, ibigay ng Diyos yung kanyang goodness sa atin para matanggap tayo at ma-welcome tayo sa kabanalan ng Diyos. Ito yung perfect discipleship at perfect na way ng evangelism. So I encourage each and every one sa atin, kung meron tayong nais na bahaginan ng gospel ng Panginoon, let us invite them sa Lord's Day para makinig ng preaching, para marinig si Kristo. At pwede rin natin gawin na makinig tayo sa preaching every Sunday at iyon yung ibahagi natin sa ating mga ninanais na bahaginan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ipakilala natin yung banal na Diyos sa kanila, na palagi nating nakikilala sa Scripture, at yung mabuting Diyos na umabot sa atin sa kalagayan nating miserable. Sa pagpapahayag niya ng katotohanan ng Diyos na ang Diyos ay banal. At gayon din sa kapahayagan niya ng mabuti ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Nagbunga ito ng kaligtasan para sa mga makasalanan na katulad natin. Nung tayo ay naabot ng katotohanan na ito, nakita natin yung pagiging puro o pagiging pure ng Panginoon. Nakita natin yung ating great offense dun sa kabanalan ng Diyos. Nakita rin natin yung ating higit na pangangailangan sa tagapagligtas. Dahil nung nakita natin yung kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng
pagkamatay ni Kristo, makikita natin na hindi natin kayang gawin ang bagay na iyon. Perfectly obey every word of God. Hindi natin kayang gawin yun. Ngayon, mahal natin ang Diyos sa pagkakataong ito na nakikinig tayo ng Kanyang salita. Pero once na sinabi yung prayer, mamaya na amen, o pagbigay ng benediction ni pastor, quickly ang ating mind ay mag-switch to sinful. Ganun tayo. Kaya sa pamamagitan ng pagpapahayag ni Kristo ng kabanalan ng Diyos, nakita natin yung ating great need ng Savior. At dahil may Savior na katulad ni Kristo, nakita natin yung tunay na kabutihan ng Diyos. Na tayo ay kaaway ng Diyos. Na tayo yung nag-offend dun sa kanyang kabanalan. Pero siya pa rin yung gumawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang ipinapakita nito, mga kapatid, ang Diyos, ang siyang author at source ng true goodness. Marahil makakita tayo ng goodness sa mundo. Yung pagtulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. May mga abogadong nagbibigay ng kanilang buhay para lamang o kanilang libreng serbisyo. That is goodness. Pero yung true goodness at yung eternal goodness ay makikita lamang natin sa Diyos. Yes, pwedeng mag-offer sa atin ng goodness ang mundo, pero hindi tayo maililigtas nito sa ating mga kasalanan. Mafi-feed lamang nito yung ating mga temporal need, ngunit yung eternal goodness ng Panginoon, ito ay nagligtas sa atin eternally. Nagdala sa atin sa eternal blessedness ng pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. At magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa pagkakaroon o pagkakaunawa ng kabanalan ng Diyos at gayon din ng kanyang kabutihan, nagdudulot ito sa atin na kaya nating tumugon ng maayos na sa anumang kasalanan ng mundo na itinetempt sa atin at gayon din sa mga sinner na nakapaligid sa atin and even dun sa kasalanan na meron sa mundo. Pagkat ito yung dumaloy sa ating buhay, ito yung ibinigay sa atin na libreng biyaya ng Diyos. Mayamang biyaya ng Diyos sa ating buhay, ang maunawaan natin yung kanyang kabanalan at maunawaan natin yung kanyang kabutihan. Last week, ang ating mensahe ay hate towards sin. But now, yung ating message ay grieving upon sin o pag-grieve doon sa ating mga kasalanan. O yung pagluha para sa ating mga kasalanan. Katulad nung pagluha ni Kristo doon sa kanyang nakitang unbelief dito sa mga taong nakapaligid sa kanya dahil sa pagkamatay ni Lazarus. At makikita natin na iyan ay yung pagluha ng Diyos ay kakaiba doon sa compassion na kung paano tayo magbigay ng compassion. Alalahanin natin, sinabi natin kanina na yung pagluha ng mga kasama ni Mary at ni Martha ay compassion sa kanila, ngunit walang hope at walang pananampalataya, walang better hope na ibinibigay. Yes, nagbibigay sila ng words of encouragement, but iyon ay temporal. At kung meron man silang sinasabi na word of God, hindi nila lubos na nauunawaan. Hindi katulad nung ginamit na word doon sa pagluha ni Kristo na nangangahulugan ng to shed tears, quietly weeping, and deeply grieved. At kadalasan, sa Greek language o sa grammar sa Greek, ginagamit ito usually in lament before calamity. Pagluha bago may mangyaring kakaiba.
Pagluha na merong ine-expect na mangyayaring malaki. At makikita natin dyan yung mercy ng Diyos. Kapag tayo ay lumuluha, pag tayo ay namatayan, yes, we grieve. Nung wala pa tayo sa Panginoon, ano yung kaya nating ibigay na comfort sa kanila? Na life must go on. Una-una lang yan. Ano yung mga pwede nating ibigay na comfort sa kanila? Ngunit yung sinasabing comfort o yung goodness na ipinakita ng Diyos dito, yung kanyang compassion na ipinakita dito, ay may kasamang hope. Ang tunay na compassion ay nagbibigay ng pag-asa. Ang tunay na compassion ay nagdadala ng buhay. Tignan natin yung bunga ng compassion ni Christ dito. Many believed. Nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo. At alam natin, ang pananampalataya kay Kristo ay nagdadala ng buhay at kaligtasan. Nagdadala sa pagsisisi sa kasalanan. Pwede nating sabihin yung totoong pag-ibig na nagmumula sa Diyos grows and brings life, not darkness. Hindi tayo hinihigop sa black hole ng ating sarili. Ang tunay na pag-ibig ay lumalago. Ang tunay na kabutihan ay may kasamang paglago. Ang tunay na compassion ay may kasamang buhay na napoproduce. Kung ating iisipin yung goodness ng Panginoon, makikita natin siya na merong general sense. Yes, merong general na sense yung goodness ng Panginoon. At kadalasan tinatawag itong goodness toward all His creatures o all His creatures. We can see that in Psalms chapter 45 or 145 verse 9, verse 15 and verse 16. Sabi dyan, the Lord is good to all and His mercy is over all that He has made. Verse 15, the eyes of all look to you and you give them their food in due season. You open the hand, you open your hand, you satisfy the desire of every living thing. At gayon din, makikita natin yan sa Matthew chapter 5, verse 45. And pinakasikat sa Matthew chapter 6, verse 26. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than they? Even yung mga maliliit na creatures, sinusustain ng Panginoon. Yun yung general sense ng pagiging mabuti ng Panginoon. Ngunit yung goodness ng Panginoon na yan ay naiisip lamang at na-appreciate lamang nung kanyang mga hinirang, yung kanyang mga kinilos at dinala sa pananampalataya upang magkaroon ng kaligtasan. At yung mga kanyang hinirang para sa kaligtasan, para sa kanyang glory, ay pinagkakalooban niya ng kanyang pag-ibig, ng kanyang grasya, at ng kanyang awa o habag. Yung strict sense ng goodness ng Panginoon ay makikita natin doon sa kanyang love and mercy and grace. At nai-enjoy lamang yan ng mga hinirang ng Panginoon. Yan ay masaganang
na i-enjoy ng kanyang mga hinirang. Last time, parang nagkaroon tayo ng katanungan kung ano yung difference ng mercy and grace. Yung grace ay freely given or unmerited goodness of God to those who turn it down. Yung grace ng Panginoon ay pagbibigay niya ng kanyang kabutihan para doon sa mga tumalikod, doon sa kanyang kabutihan. And by nature, under the sentence of condemnation. Yung mercy is goodness of God shown to those who are in misery, distress, without respect to their fall. Masasabi natin na yung mercy naman, o yung habag ng Diyos, ay yung kanyang kabutihan nang makita niya yung misery natin, yung makita niya yung ating distress, o yung ating kabiguan, at siya yung pumalit doon sa ating, siya yung humarap para doon sa ating kakaharaping misery, sa ating distress, doon sa ating fall o kabayaran ng ating kasalanan. Kadalasan yung mercy and grace ay napagsasama o nagkakaroon ng iisang sense. Wala namang masama sa bagay na yun. Ngunit kailangan nating maintindihan na yung grace and mercy na yan ay nakapaloob doon sa grasya ng Panginoon. At makikita natin yung mercy at grace ng Panginoon nang siya ay lumuha para doon sa kanyang mga minamahal, para doon sa mga makasalanan. Paano natin masasabi na siya ay nagpakita ng grace at mercy doon sa kanyang pagluha? Alalahanin natin na unbelief yung problema ng mga taong ito. Kaya nagalit ang Diyos, kaya lumuha ang Diyos. At nakita ng Panginoon yung ating great misery dahil sa kanilang kalagitnaan na yung pinrovide ng Diyos na tagapagligtas, hindi nila na-identify. Hindi nila binigyan ng papuri. Halaga yung kanyang presensya. May pagdududa doon sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang presensya. Ito ay nagpapakita ng death spiritually. Nakita ng Diyos yung ating misery na kung hindi kikilos ang Diyos, walang maliligtas. Kung hindi ibibigay ng Diyos yung kanyang goodness doon sa mga miserableng tao, yung mga miserableng mga makasalanan na tao katulad natin, walang maliligtas. Isipin na lang natin, nasa kalagitnaan na yung Diyos na siyang tagapagligtas. Ngunit hindi pa nila na-identify. Pinagdudahan nila yung kapangyarihan ng Diyos. At yun ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Nang mahabag siya sa kalagayan, sa pagiging bulag natin sa darkness. At may hope dun sa kanyang compassion. Remember, sa verse 4, sa verse 11 at sa verse 15 ng chapter 11 nandyan, sinabi niya na para sa glory ng Lord ang bagay na ito. At sa glory, sa pagkaka-reveal ng glory ng Panginoon na ito, yung pananampalataya ay mag-grow, mag-i-strengthen para sa kanyang mga hinirang. Mako-confirm ng higit yung katotohanan ng Diyos kay Kristo. At ito ay nagbibigay ng buhay. Ito ay nagbibigay ng higit na pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon. Titignan natin
Marahil mahirap isipin yung harmony ng goodness at holiness ng Panginoon. Bakit siya magdudwell dun sa mga opposed dun sa kanyang nature? Bakit yung eternally holy and righteous ay magko-commune dun sa sinners? Paano kayang mahalin ng Diyos ang isang sinner na katulad natin? Paano kayang mahalin ng Diyos ang isang makasalanan na oppose sa Kanya, rebel sa Kanya? Kailangan nating tandaan, mga kapatid, na minahal tayo ng Diyos hindi on the basis kung sino tayo, but on the basis ng Kanyang goodness. Kung siya yung eternal fountain of goodness, kung siya yung pinagmumula ng goodness, He chose to love us because He is love. He chose to give us grace because He is eternally gracious. Pwede nating makita yan doon sa binigay sa ating kaligtasan ng Diyos. Pag tinitignan tayo ng Diyos ngayon, hindi tayo tinitignan sa mga pwede nating gawin. Sa ating kakayanan naman ng palataya, tinitignan niya tayo ngayon. Doon sa ginawa ni Kristo, sa pinagkamatayan ni Kristo para sa atin. Hindi kung sa anong kaya nating gawin at kaya nating ibigay. Dahil kung iisipin natin na kaya ng Panginoon na mahalin yung sinner on the basis nung person, nung sinner, pwede nating sabihin na kahit anong gawin ng sinner, pwede sa Kanya. Yes, we are saved, mga kapatid, but when we sin, God hates that sin. Namumuhi pa rin siya dun sa kasalanan kahit tayo ay mga hinirang niya at nasa pananampalataya kay Kristo. Ba't kaya niya tayong mahalin? Kasi yung pagmamahal na yon ay ang pinagbabasihan ng pag-ibig na yon na ibinibigay sa atin ay yung kanyang sarili. Hindi basihan nun kung sino tayo at kung ano yung alam natin. Katulad ng sinabi ni Brother Chris, ni Deacon Christian kanina. Hindi sa basihan ng kung ano yung kaya nating sabihin at kaya nating i-offer. Binigyan tayo ng goodness ng Panginoon. Binigyan tayo ng grasya ng Panginoon. Dahil ito ay nagmumula sa Kanya on the basis of Him. Nagmumula sa Kanyang sarili. At hindi dahil sa atin. Ngunit tayo ay fallible creature, tayo ay finite creature. Ang kailangan lang natin gawin ay tumingin ng patuloy sa Kanya. Kung sinabi natin last week na ang Diyos ay eternally holy, so we should be holy. Ang sinasabi natin ngayon, sa pagkakapahayag ng Panginoon sa Kanyang kabutihan, we should be merciful as our God is merciful. Huwag din nating tignan, mga kapatid, na synthetic yung mercy ng Panginoon. Na kaya niya lang binibigay yung kanyang pag-ibig o yung kanyang goodness sa atin ay para masabi natin na siya yung eternally good. Yun ay tunay. Kung titignan natin, sino ang kayang magmahal ng kanyang enemy? Sino ang kayang magmahal ng yumurak sa kanyang kabanalan o sa kanyang person?
maliban sa Diyos? Sino yung kayang magmahal dun sa pumatay sa kanyang anak? Yung mga nag-iisip na synthetic yung pag-ibig at yung kabutihan ng Diyos ay merong kaisipan ng mundo. Para sa mundo, yung mercy na meron ng mundo o yung goodness na merong yung mundo ay yung pagbibigay ng kabutihan or example na may ginawang mali yung isang tao, hindi niya i-correct ito at hahayaan niya lang. Yun ang goodness sa mundo. Ngunit ang mercy ng Diyos ay hindi nagtotolerate ng mali. Yung mercy at yung goodness na meron ng mundo ay hindi tunay na mercy. Yun ay pagpapamper ng sin. Yun ay pag-aalaga lamang sa kasalanan. Pag-ibig ng lubos sa kasalanan. Hindi yun grace and mercy. Kung pwede nating isipin na meron tayong diabetic na kamag-anak at hinahayaan lang natin siyang uminom at kumain ng mga tsokolate, nagpapakita ba tayo ng tunay na pag-ibig? Hindi tayo nagpapakita ng tunay na pag-ibig dahil unti-unti nating pinapatay yung ating kamag-anak. Ibinibigay natin yung gusto ng kanyang puso pero hindi kinakailangan ng katawan niya. Ngunit yung mercy ng Panginoon ay hindi nagtotolerate ng mga hindi tunay at hindi nagmumula sa kanyang kabutihan. Ay pinapakita dito mga kapatid, Jesus Christ is the fountain of goodness of God. Yes, inibig tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya yung kanyang goodness sa atin. Ngunit ibinigay din niya, ipinahayag din niya yung kanyang holiness. Para makita natin na ito yung tamang respond doon sa kanyang holiness. Ito yung tamang pagtugon doon sa kanyang holiness. Kaya natin nasasabing si Jesus Christ yung fountain ng goodness. Dahil yung same goodness na ating na-receive ay yung same goodness na ating ipinapamuhay ngayon. Lahat ng pinili ng Diyos para sa kaligtasan kay Kristo ay ma-enjoy yung fullness ng goodness na nagmumula kay Kristo. Yung mga naka-receive ng grace and mercy ay mabubuhay according sa grace din at sa mercy na kanilang tinanggap. Even sa pagtugon sa kasalanan at sa mga nagkakasala sa atin, pwede nating makita na minsan tayo ay patay din sa kasalanan. Wala tayong kaalaman patungkol sa Diyos. Hindi tayo pumupunta sa katotohanan ng Diyos. Hindi natin kayang maniwala at manampalataya sa Diyos. Tayo ay nasa misery at great distress. At yung situation na yun yung mga nakikita natin sa mga nagkakasala sa atin at patuloy na namumuhay sa kasalanan. And even sa ating sarili kapag tayo ay nagkakasala, nagiging merciful and gracious tayo sa iba dahil yun ang ating tinanggap. At kinakailangan nila ng grasya at ng habag ni Kristo o nagmumula kay Kristo. Kailangan nating salaminin yung ating sarili sa mga na-receive nating grace at mercy mula kay Kristo. Hindi tayo dapat mag-condemn dahil hindi tayo ang nagpatawad sa mga kasalanan na ating ginawa. Hindi tayo yung nagbayad ng ating kasalanan. Kung meron tayong nakikitang kasalanan at merong nagkakasala sa atin,
be more gracious and be more merciful sa kanila. But not to the point na ipapamper natin o bebebihin natin yung kasalanan. We must also exhort them to believe kay Kristo. Minsan, meron tayong puso na nagbigay na ako ng grasya sa Kanya ng paulit-ulit. Nagiging merciful na ako sa Kanya, bakit ganyan pa? Bakit ganito pa rin siya? Bakit ganito pa rin ako sa kasalanan? Imagine kung meron same pride ang Diyos katulad sa atin, na nagbibilang ng binigay niyang kabutihan sa atin. Walang maliligtas sa atin. Imagine kung merong arrogance ang Lord katulad ng tao. Ngunit walang ganito ang Diyos because He is eternally good. And even those who rebel against Him, those who hate Him, in-extend niya yung Kanyang goodness. Ibinigay niya yung Kanyang goodness sa kanila. Tignan natin yung ating mga sarili at tanungin yung ating sarili. Kung tayo ay nagkakaroon ng kaisipan ng pagbibilang ng grasya, pagbibilang ng pag-ibig, pagbibilang ng habag sa kapatid, o sa mga nagpatuloy na namumuhay sa kasalanan, gaano karaming beses na naging merciful ang Diyos sa akin, sa kabila ng aking mga kasalanan, sa kabila ng katigasan ng aking puso. Kung titignan natin yung patuloy na goodness ng Panginoon sa ating buhay, ito ay magdadala sa atin sa humility. Ito ay magdadala sa atin doon sa greater love para doon sa mga wala pa sa pananampalataya. At gayon din, magdadala sa atin ng higit na pag-ibig sa mga nasa kasalanan, namumuhay sa kasalanan. Sabi natin kanina, yung compassion at yung love ay namumunga, lumalago at nagdadala ng buhay. Tignan natin yung result ng grasya at mercy ng Panginoon sa Kanyang mga hinirang. Naalala ni Apostle John yung pagkakataong ito at yung mga sinabi ni Kristo sa kanila. And look at the result. Even yung puso ng gospel na ito, sinasabi niya na para kayo ay maniwala kay Kristo. Para kayo ay maniwala sa goodness ng Diyos, na kayo ay na ang Diyos ay nagliligtas. Na ang Diyos ay banal. Upang manampalataya kay Kristo at magkaroon ng pananampalataya at magkaroon ng buhay. Yung tunay na compassion ay may pagbibigay ng grace na nagmumula kay Kristo. May pagbibigay ng grasya at pag-ibig na nagmumula kay Kristo. Tignan natin kung patuloy nating i-insist yung truth nung walang pag-ibig ni Kristo, nang walang grasya at habag kay Kristo. Ito ay nagdadala ng intelligent people. Ito ay nagbubunga ng matatalinong tao, magagaling sa debating tao. Ngunit yung exhortation sa katotohanan na may kasamang grace and mercy na nagmumula kay Kristo, ito ay nagbubunga ng tunay na Kristiyano. Mga Kristiyanong nagmamahal sa kabanalan ng Diyos. Mga Kristiyanong nasa isip yung greatness ng kanyang kabanalan at ng kanyang kabutihan. Hindi ko sinasabing huwag tayong mag-aral. Hindi ko sinasabing ipilit natin na
ipilit natin ang katotohanan ng Diyos. Ngunit kung ang pagpipilit natin ay nagdadala sa atin upang hindi ipakita yung grasya at habag ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, mali yan, kapatid. As if tinuturing na nating kalaban yung sinesharean natin. Tignan natin yung salita ng ating Panginoon dun sa ating New Testament scripture ngayong umaga. Sa Luke chapter 6 verse 27 to 36. Kung saan sinabi ng Diyos na mahalin natin yung ating enemies. Mahalin natin yung mga sinner. Mahalin natin yung mga bulag. Mahalin natin yung mga may unbelief. Kasi ganun tayo minahal ng Panginoon at inabot ng Kanyang grasya at pag-ibig. At dun sa ating last preaching dito sa John, patungkol sa holiness ng Panginoon, iyon ang ipakita natin sa kanila at maging merciful tayo na ipahayag sa kanila yung mga bagay na yan. Ito dapat yung ating puso sa discipleship at evangelism. Ito yung ating, gayon din sa ating mga sarili. I-respect natin yung person na minahal ni Kristo. I-respect natin yung person na pinagkamatayan ni Kristo. Tignan natin ang bawat isa. Kung tayo man ay nagkakaroon ng pagkakasala sa bawat isa, tignan natin yung nagkasala sa atin na pinagkamatayan ni Kristo, minahal ni Kristo. Tignan natin yung ating sarili pag tayo ay nagkakasala. Huwag nating bigyan, huwag nating sirain yung inibig na katawan ni Kristo. Yung person na minahal ni Kristo, huwag nating bigyan ng kahit anong karumihan. At ang tanging nating magagawa sa kasalanan, kung meron tayong nakikitang kasalanan, is to exhort them kay Christ. Not exhort them kung ano yung meron tayo at kung sino tayo. Exhort them sa compassion ni Christ, doon sa mercy and grace ni Christ. At kasama dyan, yung pag-mourn over sin. Yung mga tunay na nakareceive ng goodness ni Kristo will mourn over sin. Pagkat ito yung kanilang nalalaman na kaya lamang nilang gawin, na mag-mourn lamang doon sa sin. Ito ay nagpapakita ng pagiging mababang puso sa harapan ng Diyos. Ito ay nagpapakita na hindi natin kayang labanan yung unbelief kung hindi kikilos ang Diyos. Kung wala yung pagkilos ni Kristo, wala yung grasya ni Kristo. Ang ating dapat nakaisipan o dapat itanong sa ating sarili kung tayo ay napupunta sa kaisipan ng assertion ng truth kapag may nakikita tayong kasalanan, pwede ba nating i-force na maunawaan ng isang tao ang heavenly things? Kung may kasalanan, we must look at that na merong unbelief. Last time sinabi natin, kapag nagkakasala tayo, we challenge God because we do not believe His truth. We do not believe kung ano yung we do not believe dun sa penalty ng kasalanan. We do not believe in His holiness. Kaya tayo ay nagkakasala. At we challenge Him because we believe na meron tayong much greater interpretation ng grasya kaysa sa Kanya. At pag may unbelief, can we force that? Can we force them to believe? Naranasan nating maging bulag sa katotohanan. At hindi ito napupuwersa. Yes, pwede nating makabisado ang doctrines and theology. But yung true conversion, yung true hate sa sin, yung true love dun sa goodness ng Lord ay hindi napepeke.
Kaya ang tangi lang natin kayang gawin is to mourn upon the sin we see. Hoping and praying na sa pamuhay natin yung love, grace ni Kristo na umabot sa atin. At iyon ang maging instrumento ng Diyos upang maunawaan din ng mga may unbelief at nasa blindness ng kasalanan. Ang Kristiyano is not to win argument. Hindi kailangan maging celebrated because of their knowledge. Ang Kristiyano ay inutusan to love and to cling on the cross of Christ. What does it mean? To humbly submit to His grace, submit to His love, submit to His mercy. Bakit tayo magmumurn? Dahil minsan nandun tayo sa darkness. At sometimes we are in darkness of our own sin, knowing the terror and horror na dinadala nito. At ito'y nagfi-feel. At yung memory nung darkness at horror nung kasalanan na iyon ay dapat magkaroon ng sadness sa ating puso. Ngunit sadness na may hope. Hindi sadness na walang hope. Kalungkutan para sa kasalanan na nakikita natin. Kasalanan na ginawa sa atin. Ito ay hindi nangangahulugan na hindi tayo mag-move para may mortify ang sin at i-rebuke ang sin. Yes, we have to mortify our sin. Yes, we have to rebuke sin. But first, we must submit muna dun sa grasya ng Diyos. Remember, kung magagalit lang tayo sa kasalanan, magiging self-righteous lang tayo. Mahuhulog tayo sa legalism bawat isa. Para tayong magiging mga Pharisees. Para sa mundo, ang pagluha ay sign ng weakness. Ngunit ang katotohanan, ang pagluha para sa kasalanan ay ang strength na ibinibigay ng Diyos para i-conquer ng isang Kristiyano ang evil at yung sin na kanyang pinapamuhay. Yung way para ma-identify natin na totoo tayo nagmamahal sa ating mga kapatid, sa mga taong nakapaligid sa atin, is that we mourn for them. We mourn for their needs. We mourn for their affliction. And most especially for their sin. And also for ourselves. Napakadali mga kapatid na mag-pray para sa iba. Especially pag na-offend tayo ng iba o nagkasala sa ating yung iba. Napakadaling mag-pray ng Lord, i-correct mo siya. Pero naisip ba nating manalangin na, Lord, give me strength to love them more and to lead them to repentance and faith. The same way na ginawa ni Kristo. The same way na ibinigay ni Kristo yung kanyang mercy and grace sa atin, yung compassion ni Kristo sa atin. Do we pray like this? Nais kong tanungin yung aking sarili nito. And
And I was rebuked ng Panginoon sa katanungang ito. Yung true love, yung true grace, yung true mercy ay nasa person ni Kristo lamang. At sa pamamagitan ng patuloy na pakikiisa sa mga word ng compassion ni Christ, ng mercy at grace ni Christ, doon tayo natututo na mahalin ng tunay yung ating mga kapatid. Ang ating point dito, mga kapatid, those who believe in Christ will live according to the goodness of God. Kung ano yung na-receive nating goodness kay Kristo, yun din yung ating ipapamuhay. If Jesus Christ mourned for us, we should also mourn dun sa ating mga sin, and even dun sa sin ng ating mga kapatid at ng ating mga minamahal. And one of the posture ng mourning is through prayer. Tignan natin yung high priestly prayer ni Jesus Christ sa John 17. Kung paano siya nagpakita ng pag-ibig at grasya at mercy sa kanyang mga hinirang. Bago siya pumunta dun sa kanyang glorification, siya ay nanalangin para sa kanyang mga disciple na maisustain ng kanyang ama. Dahil alam niya yung weakness ng tao. Dahil naiisip niya yung kanilang pangangailangan na masustain ng Diyos. Dahil siya ay very determined na i-complete yung salvation and life na kanyang ipinangako. Katulad ng kakantahin nating hymn mamaya, yung response hymn natin. Sabi diyan sa John 17, He had no tears for His own grief, but sweat drops of blood for mine. He prayed for us. He mourned for us. Ito yung nagre-reflect ng eternal love, eternal grace, eternal mercy ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang pag-iisip, selfless. Yun ang tunay na goodness. Bringing to God yung ating mga pangangailangan. Bringing to God yung affliction and sin ng ating kapatid. Bringing to God our own affliction and our own sin. And the Lord exhorting us to do the same. That we may pray for all those who are in sin. And also for ourselves who still sin. Yes, we must hate sin. Kailangan nating magalit sa kasalanan dahil alam nating ito ay labas sa kabanalan ng Diyos. Ngunit dahil minamahal natin yung kabanalan ng Diyos. Last preaching, sabi natin, grieving upon sin without anger towards it is just a mere sympathy. But today, ang sinasabi sa atin ng ating passage, hating sin without grieving upon it. Without grieving upon it and its terror is just a sham morality. Peking moralidad. Pagtingin sa sariling moralidad. Kung hindi ka nag-grieve upon sin and upon death, nagagalit ka lang dito. You are self-righteous. But if you mourn upon sin, ina-acknowledge mo na hindi ikaw ang nagbago sa sarili mo, na hindi yung gawa mo ang nagpatawad sa mga kasalanan mo. At gayon din, ang pag-asa mong baguhin ka ng patuloy ng Diyos at yung mga nagkakasala sa iyo at patuloy na namumuhay sa kasalanan na baguhin ng Diyos.
Prayer means submitting and trusting our whole life to God. Tignan natin yung ating Old Testament scripture ngayong umaga. Ito ay nagpapahayag ng goodness ng Diyos na hindi nagmamaliw. Kaya naman ang tunay na Kristiyano, patiently wait for God's grace in his life every day, trusting and hoping for the providence of God in his life every single day. Ito ay nag-urge sa atin na mamuhay ng patuloy sa salita ng Panginoon, pag-trust sa Kanyang goodness sa ating buhay. Let us ask for God's mercy every day. Lord, give me your mercy. Lord, give me your grace so that I will give grace to others as well. Remember mga kapatid, when we do not pray, as if sinasabi natin sa Panginoon na hindi natin siya kailangan. Na kaya na natin, matalino na ako, marami na akong alam sa Scripture. Kaya kong sagutin ang mga pagkakataon gamit yung aking sariling lakas. At yun ay pagpapakita ng hindi nating pagkaunawa sa misery, ng yung fragility ng ating flesh. Ito'y pagpapakita ng hindi tayo binuhay ng Diyos sa Espiritu. Nais kong tanungin yung aking sarili sa aking prayer life. Kung nagtitiwala ako sa Diyos at sa Kanyang grasya at sa Kanyang mercy, at hindi sa aking understanding, kamusta yung aking prayer life? At nais kong tanungin yung ating church, kung tayo ay nagsasubmit o tayo ay nagtitiwala sa grasya na tanging ang Diyos lamang ang nagsusustain sa church na ito at sa bawat isa sa atin, kamusta ang attendance ng prayer meeting? Hindi ito pamumuli sa inyong attendance, mga kapatid. Ito ay pagtatanong heartily sa inyo bawat isa. Yes, meron tayong mga kinakailangang gawin sometimes at meron yung iba nagtatrabaho sa gabi. Ngunit paano kung ikaw ay libre sa mga oras, wala kang gagawin? Naiisip ba natin na ipanalangin yung bawat isa na merong mga affliction? Naiisip ba natin na merong mga struggle ang bawat isa sa sin? Naiisip ba natin yung pangangailangan natin na ma-sustain ng Panginoon? If we truly love one another sa pamamagitan ni Kristo, meron tayong excitement na ipanalangin ang bawat isa. Again, hindi ako namumulis, mga kapatid. Pero nais kong tanungin ang aking sarili ng tanong na ito and praying na itanong nyo din sa inyong mga sarili. Gayon din sa Scripture, kung saan natin patuloy na nakikita yung glory ng Panginoon, yung Kanyang goodness. Gusto nating makita yung grasya ng Panginoon dumaloy sa ating buhay. Gusto nating makita yung mercy ng Diyos na binigay na sa atin. Look at the cross of Christ. You are not worthy. We are not worthy na pagbigyan ang buhay ng Diyos ng ganun. Tinalikuran natin siya. Inayawan natin ang Diyos. Ngunit may free gift ng salvation ng Panginoon. Gusto nating makita yung mercy? Look at the cross. Nahabag ang Diyos sa kalagayan natin dahil alam niya na hindi natin kayang maligtas ang ating sarili. Kahindik-hindik yung ating sasapitin sa eternal damnation. Kaya siya yung pumagitna sa atin. Siya yung pumalit doon sa ating pwesto.
Gusto mong makita yung love? Look at the cross of Christ. Nais kong i-quote yung sa Luke chapter 23 verse 24, nung pinako si Kristo sa krus. Ang sinabi niya doon, forgive them, for they do not know what they are doing. Imagine the love na meron si Kristo para doon sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Imagine, even tayo, pag nagkakasala tayo, as if nakaharap tayo sa cross at tinutuya natin yung pagkapako ni Kristo sa krus. Ba't sinasabi ni Kristo, kahit ginagawa natin yun, Father, forgive them, for they do not know, because they are blind and they have unbelief. That there, where we see yung love ng Diyos. Itong same mercy na meron sa scripture, sa prayer at sa buhay natin, ay yung goodness ng Diyos towards us. At ito nawa ang maging buhay natin. Na pag tayo ay nasa kasalanan o merong nagkakasala sa atin, tignan natin na inibig ng Diyos ang bagay na ang tao na yan. Inibig ng Diyos ang iyong sarili. At nawa maibigay natin yung same love na ating tinanggap nang may pagrespeto sa kabanalan ng Diyos. At kung ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos, at tingin mo na kaya mong iligtas ang iyong sarili, na ikaw ay meron pa rin pagtitiwala na kaya kong bumalik sa Diyos anytime ko na gusto, nagkakamali ka, kapatid. Kung inaakala mong ikaw ay good na, sapat na yung goodness na yan. Kung akala mong marunong kang magmahal sa kabanalan ng Diyos, kung inaakala mong kaya mong magmahal sa Diyos, nagkakamali ka, kapatid. Hanggat ikay walang pananampalataya kay Kristo at pagsisisi sa iyong kasalanan, ikaw ay mananatiling kalaban ng Diyos. Ngunit yung goodness ng Diyos ngayon ay inaabot ka sa pamamagitan ng mensaheng ito. At sinasabi ng mensahe ng Diyos yung kanyang goodness, eternal goodness, na pinagbayaran niya ang iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ang kinakailangan mong gawin ay panampalatayanan yung kanyang mga ginawa, yung kanyang ibinigay na kaligtasan sa iyo. At bitawan mo yung kaisipan na yan. Talikuran mo yung kasalanan na iyong patuloy na ipinapamuhay. At doon lamang, magkakaroon ka ng kaligtasan at buhay na nagmumula kay Kristo. At para sa mga, para sa covenant members, ang challenge natin sa umagang ito, meditate the gospel that always remind us the goodness and holiness of the Lord, of God, which is in Christ, that bring us life and give us hope to mourn to Him, and that He may deliver us from our indwelling sin that's still in our flesh. I-meditate natin yung gospel kung saan natin nakikita yung goodness ni Kristo. I-meditate natin yung gospel kung saan nakikita natin ang kabanalan ng Diyos. At tayo'y manalangin at manampalataya kay Kristo. Na yung mga unbelief na meron pa tayo, yung mga indwelling sin na meron pa tayo ay Kanyang tanggalin. At mamuhay tayo para sa glory ng Kanyang pangalan. Sa ating pagtatapos, Jesus Christ reveals the holiness and goodness of God. And by that revelation, we have salvation and life. Again, yung true compassion, yung true love na nagmumula kay Kristo ay nagbubunga ng buhay.
lumalago, lumalawak. And nawa yung true compassion na ito, mga kapatid, yung true love na ito, na may pag-ibig sa kabanalan ng Diyos, ay magdala sa atin ng patuloy na pagyakap sa bawat isa dahil hiniibig natin si Kristo sa pamamagitan ng kanyang gawa sa ating mga buhay. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat